Sa ating ilang mga episode ay binabalikan talaga natin yung origin of words, no? Yung tinatawag po nating semantics at saka yung pong meaning nito sa kanila. Pero madidiscover natin ngayon, ayon po dito, ay depende pa rin yun sa pagpapakahulugan ng writer. Mayroon po kasing mga nanonood sa atin na sabi, halimbawa yung naalala ko, yung bruma pala meron ding bawal ang mga Hudyo. Akala ko ba yung bruma malinis? Bakit sa Hudyo mayroon ba ng bawal? So, nakita po ninyo na yung word na broma, bagaman ito ay, ang ibig sabihin ay pinahintulot, pero ba't may bawal pa rin? Ayan. Kasi nasa gumagamit yon. Bakit? Kasi pagka malinis na hayop, pero namatay sa sarili, kahit broma siya, bawal pa rin siya. So, depende ho doon sa gumagamit ng salita, ang sabi po rito. At depende sa kultura nung time nang sabihin ito. Sabi po yan, a writer use of the word in the immediate context may not reveal its precise meaning. Ayan, ano mo? And he may not be even use the word elsewhere in the same book or other writings. Therefore, it is helpful to examine how the word is used in other Bible books. Ayun. So, tandaan po ninyo ha, mga kapatid, yung sinasabi po dyan, pati yung immediate context, hindi rin natin pwede lagyan ng konklusyon doon hanggat hindi natin. Tandaan niyo po ito, ini-explain po natin yung paliwanag ko dito sa biblical interpretation. Kapag hindi daw natin double check yung ibang book, kahit po yung immediate context ay hindi pa rin pwedeng pagbasihan. Kaya mapapansin po ninyo yan mga kapatid sa ating mga programa at pagsagot na nangyayari yan. Kaya bago gawing paniniwala o doktrina at tiyakin muna natin ang talatang ginamit na sigurado na hindi ito kukontra sa kahulugan ng ibang aklat. Napansin nyo ha mga kapatid, ang Bible natin merong footnote dun sa baba. Yung ibang salin naman nasa gitna. Anong purpose nun? Dun sa mga luma, nasa ibaba siya. Dun sa mga bago, nasa gitna siya. May mga verse dyan na maliliit na nilalagay. Tinatapat doon sa mga talata na meron ding number na maliliit. Ang ibig kong sabihin yung salita na yon ginamit din sa ibang aklat para maipaghambing. So tandaan po ninyo, importante ho yun. Yung mga talata na halos magkakahawig. Ang impormasyon na ito ay magdadala sa atin para lalo natin ingatan. Teka muna, ang explanation ko ba, ang pagpapakahulugan ko ba dito sa talatang ito? Yun din yung sinasabi, baka may kinukontra. Gagamit huli tayo ng isang talata sa Biblia na may parehong salita pero magkaiba ang meaning. Tandaan po ninyo, ang ating pinututukan ngayon, discover the usage of the word. Hindi kumo pareho ang term na ginamit ay pareho na ang pagpapahulugan ng author. Limbawa, magbibigay ko sa inyo ng sample. Yung pong 2 Peter 3:10. Ang sabi po dito sa King James, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise. And the elements, yung pong elements po dito, ang Greek po niyan ay stoichion. Yan, ilagay ko po rito mismo yung Greek word at saka yung transliteration para makita po ninyo. Hango po ito sa mga lexicon. Sabi, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. So, ito ay tumutukoy mga kapatid at mga taga-subaybay doon sa pagdating ng Panginoon. At para mabigyan natin ng lalong emphasis po ito ay basahin natin yung Tagalog. Ang sabi po dyan, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasamay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang nasusunog. Yung elements mga kapatid na binabanggit dyan ay sinasabi rito, ito yung mga bagay sa langit, ito yung sa Greek ay stoichion, no? Lahat ng mga bagay sa langit ay mapupugnaw. Yan yung tinutukoy diyang element. Tandaan po ninyo, binibigyan ko po kayo ng sample sa Greek word. Para hindi tayo malito, sabi po nung biblical interpretation, ay ano po, hindi kumo pareho ang Greek word ay iisa na ang kahulugan. So ngayon, nagbibigay tayo ng sample ng talata, pareho sa Greek pero iba ang pakahulugan ng author. Yan ang ating sinasabi rito. Kaya ang punto ay ano ba talaga ang gustong sabihin
sabihin ng sumulat. Yun ang pinaka-the best na paraan. Hindi lang yung pagkapareho ng origin of word, kundi nasa sumulat o nasa speaker talaga yun. Ngayon, pinapakita natin yung elements sa English. Ang Greek niya ay stoichion. O itong word na ito ay ginamit sa ibang talata. At titingnan natin, yung pong elements na stoichion dyan, ito yung mga bagay na masusunog sa pagdating ng Panginoon. Pati yung mga bagay sa langit, hindi yung nasa trono ng Diyos. Sa Hebreo, chapter 5, verse 12, ginamit ang salitang iyan. Tingnan niyo po. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles. Tingnan kanina, elements, principles naman dito ay same ang Greek word, stoichion, of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Sa Tagalog, sapagkat nang kayo'y nangarapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi pagkain ng matigas. O tingnan niyo po, same Greek word. Ang elements kanina doon sa 3:10 ng 2 Peter. Mga bagay sa langit, ang Greek ay stoichion. Pero tingnan po ninyo yung nasa talata ng Hebreo 5:12. Yung stoichion dito ay mga unang simulain ng aral ng Diyos. Yung susunugin, elements stoichion, dito naman ay mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kailangan daw muling turuan yung mga tao na mga unang simulain ng aral ng Diyos. So ngayon, dahil sa sinusundan natin yung etymology dito at pinapakita natin na hindi ko mo pa rin sa Greek ay isang ng meaning, meron pa pong talata na ginamit yung salita din na yun, pero iba naman ang pakahulugan. Tingnan nyo. Colossians chapter 2 verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men. After the rudiments. Yung rudiments naman dito, ang Greek niya ay stoichion. After the rudiments of the world and not after Christ. Tingnan po ninyo kung pareho ba ng tinutukoy at pakahulugan yung author. No? Si Pablo, si Pedro, at yung sa Hebreo na sinasabi lang si Pablo din ang sumulat. Ito, sa Tagalog, kayo'y magsipang ingat baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulaing aral ng sanglibutan at di ayon sa aral ni Kristo. Tingnan po ninyo mga kapatid. Iisang Greek word pero magkakaiba ang pakahulugan. Para maintindihan natin, ipakita natin tong tatlong ito. Yung una, 2 Pedro 3:10 na tinatawag pong elements or masusunog na stoichion ay mga bagay sa langit. Hebrews 5:12. Mga simulain ng aral ng Diyos. At Colosas 2:8, pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon sa aral ni Kristo. Paano ngayon ito mga kapatid? Makakatulong ito kasi may na-encounter tayong mga nagko-comment. Yung pong mga gusto rin magkaroon ng mga ginagamit po nating mga Strong's Dictionary, hindi ho sapat ang Strong's Dictionary mga kapatid. Yung balikan mo yung word, hindi po pwedeng dictionary lang. Kasi makakatulong yan ng word meaning. Sa etymology, hindi rin sapat ang dictionary. Kailangan meron kang mga magagaling na mga komentary. At napatunayan na nga natin na meron pong iisang salita sa Greek, stoichion, pero magkakaiba ng ibig sabihin. Yung 2 Pedro 3:10, elements, or mga bagay sa langit, stoichion. Yung simulaing aral ng Diyos, principles naman ang translation, stoichion din. At yung sa Colosas ay rudiments naman sabi, stoichion din. Pero, tingnan mo, pareho ng Greek sa Hebreo, unang simulaing aral ng Diyos, ang stoichion. Sa Colosas 2:8, pasimulang aral lang sanglibutan at hindi ayon sa aral ni Kristo. Di ba? So, yan. Bakit nga pala natin binagamit ito? Baka sabihin ng isa, lalo akong naguluhan. Tama. Kung tamad ho tayong gumamit ng ating isip, kung tamad po tayong magtiyaga, ay hindi talaga natin at tatama rin kayong manood. Di ba marami nga pong nagko-comment. At dahil mong sanabi, wala akong naintindihan. Doon sa mga topic at pagpapaliwanag natin, imbis na ini-expound natin at pinapalawak ho natin ang ibig sabihin impormasyon para maging malawak. Yung mga tamad,
naman, sa dami ng sinabi mo, ang haba ng sagot mo, wala akong tuloy ako maintindihan. Mga kapatid, kapag maiksi lang ang sinabi mo, ibig sabihin hindi na pag-aralan mabuti yon. Alam niyo po ba na yung salita ng Diyos, dapat binubungkal yan, hinihimay yan, nginunguya yan, pinag-aaralan yan mabuti. At kung meron kayong napapanood na ang bilis ng explanation, ganito lang yan, tapos na, mas matakot ho kayo doon. Kaya binibigyan ko ho kayo ng sample na hindi ganun. Kasi ang hirap na sumunod kayo sa doktrinang hindi gaanong pinag-aralan. Di ba nga maraming mga na-open mind na ibang sikta na pinaliwanag natin yung habitable part of the earth. Kasi ang explanation po doon ng isang mga ngaral, ayun anya ay titahanan ng Diyos. Nagagalak ang Diyos sa kanyang sariling tinatahan ng lupa. Ang translation, habitable parts of the earth. Yung pala naman, yung meaning niyon, habitable parts of the earth, hindi yung tahanan ng Diyos, kundi itong lupang ginawa ng Diyos para tahanan ng tao. Ay pinaliwanag natin sa iba't ibang salin, sabi ng mga member ng ADD, ay wala nga tuloy akong naintindihan. Ganun po talaga mga kapatid. Kailangan ng tiyaga, kailangan. Tinan mo itong biblical interpretation. Kunti yung nanonood Kunti. Gusto lang yung tanungan, ganito, ganyan. Mabuti na lang, meron ho tayo mga nag-a-advise. Brother Johnson, ituloy mo yan. Kasi yung mga tao na malalim mag-isip at talagang gumagamit ng isip, nakikinabang po sila. At totoo naman, kasi ganyan din ako, biktima kaya ako. Tamad din ako mag-aral before. Pero nagkaroon ako ng napakaraming mga libro. Tapos na pag sama-sama ko ang kaalaman dito, sabi ko, ayokong sarilinin ito. Ayoko na ako lang makakaalam. Kaya kailangan tayo gumawa ng isang segment tungkol sa interpretation. At saka, tignan ito mga kapatid, itong ginagawa ko na ito, pag natapos, transcribe na lang ito sa Word docs, tapos gagawin na po nating libro.